Magandang araw po. Ngayon po, ay pag-uusapan natin yung sinasabi sa ng iba na ang Katoliko daw eh may kaugnayan sa mga Roma, mga paganong Roma, sapagkat nasa pangalan yung salitang Roman. Kaya pag may nagbanggit na Roman Catholic, isa lang ang nasa isip ng tao. Roma, yun yung mga paganismo, naka-adapt doon ng paganism kasi ah, nakipag-isa sa mga paganong Roma. Pwede ba mangyari makipag-isa ang Katoliko sa mga paganong Roma? Hindi po pwede. Bakit? Ito po dahilan. Ito po ay galing sa aklat na Europe Before Modern Times by O'Brien sa page ayun, 181. Ito po yung nakalagay sa ibaba. May nakalagay po dyan, Roman persecutions. Ayan. Ito yung dahilan. The Christians denied the Roman gods. Yun. Sino ba itong mga Christian denied the Roman gods? Ito. Basahin natin yung kabuuan. Ayan. Yung close up natin. Close up. Ayan. Ito yung close up. Ito. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Sino ang kalaban ng Roman government o yung mga paganismo? Yung Catholic Church. Tapos nagkikipagkaisa sila. Ano sila? Pali. Anong dahilan kung bakit na sinisira yung Katoliko? Ito dahilan. The Christians would not adore the state as supreme in all things, could not accept the emperor as God. Iyan. Hindi pa nila accepted yung emperor as God. Kaya hindi pwedeng mangyari na magipag-isa yung Katoliko sa paganismo. Gawa-gawa lang po nila yun. Huwag kayong maniwala doon. Marami ng hakap yung ipinangulat na sa Biblia. Yan po ay mababasa sa ikalawang Tesalonica 4:3 hanggang 4. Basahin po natin. Ayan po. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantenga, kaya masisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at iiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Sa katha, ano yung katha? Gawa-gawang kwento, hindi totoo, kasinungalingan. Ayan. Sabi nila, nagkikipag-isa raw sa Romano gobyerno ang Katoliko. Kaya mayroong paganism. Maling haka po yun. Yung po tatawag na katha, myth, gawa-gawang kwento. Kasi, inilalabas nila, meron daw Diyos-Diyusan simbahang Katoliko. Tingnan nga natin, meron ba Diyos-Diyusan simbahang Katoliko? Huwag po natin kalimutan yung nakasulat sa sinulat ni San Pablo, ha? Ito yung sulat ni San Pablo. Ito po nakasulat. Ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag po tayong higit sa mga bagay na nakasulat, kapatid. Ano ba nakasulat sa Biblia na hindi natin dapat higitan? Eto po. Yan po ay Exodus chapter 20 verse 4. Anong sabi dyan? You shall not make yourselves any idols, any images resembling animals, birds. Sabi dyan, you shall not make yourselves
any idols. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan. Ano ba yung ibig sabihin ng idols? Ito po ang ibig sabihin ng idols. Ito po ay hango sa Collier's Dictionary from A to K. Ito po nakasulat sa pahina 510. Ito po yung idols. Yan. Ayan. Ayan. Ayun ang idols. Yan ba? Idol. Noun. Representation of a god. Small letter G. Diyos-Diyosan. Representation of a god. Yan ang idols. Diyos-Diyosan. Representation of a god used as an object of worship in the Old Testament, a false god. Ibig sabihin pala nung Diyos-Diyosan, nagre-representa sa hindi totoo Diyos, faking Diyos. Yun ang nire-representa ng idols. Ibig sabihin, yung isang bagay na dinidiyos mo, samantalang hindi Diyos o hindi kinikilalang Diyos, yun ang idols. Meron bang idol sa simbahang Katoliko? Walang idols po. Ano po ang nasa simbahang Katoliko? Ang nasa simbahang Katoliko po, hindi idols, kundi icon. Ano ba yung icon? Ito, basa. Yan po ang icon. Ano yung icon? Oh, icon. Yan ang icon. Ano yung sabihin? Also icon. Noun. Painted representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. Ano yun nasa simbahang Katoliko? Icon. Hindi idols. Yan ano yung pinagbabawal. Balikan nga natin ano yung ipinagbabawal. Ang ipinagbabawal, idols. You shall not make yourselves any idols. Pero nasa simbahang Katoliko, hindi idols yun. Yun, ang tawag doon, eto, icon. Ayan. Noun. Painted representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Yun ang icon. Kaya nga may nagsilabas dati ng mga iconoclasm eh. Ito, iconoclasm. Beliefs or behavior of an iconoclast. Ano yung iconoclast? Ito, basta na iconoclast. One who attacks traditional or cherished ideas. One who destroys icons. Ayun. Ayan. And is opposed to their religious use. Ayun. Iconoclast, sumisira ng icons. Hindi idols. Na simbahang Katoliko, hindi idol yun. Icon yun. Ano yung sabihin ng icon? Imahe ng banal. Meron bang imahe ng banal sa Biblia? O icon? Meron. Ito. Dito, inutusan si Propeta Solomon gumawa ng templo ng Diyos. Magtayo. Ito nilagay ni Solomon. 2 Chronicles chapter 3. Ito po yung si Moises. Anong utos kay Moises? Ito. Then make images of angels using beaten gold and placed them at the two ends of the lid of the ark. Sino inutusan? Si Moises. Si Solomon. Inutusan po si Solomon. Ito. 2 Chronicles 3:10. Basa. Within the innermost room, the Holy of Holies, Solomon placed 2 sculptured statues of angels and plated them with gold. Matanong ko kayo, ano ba yung sculptured statues of angels? Hindi ba yan ribulto? Hindi ba ribulto? Ribulto po yan. Ginawa ni Solomon.
ipinoprosesyon. Basa. Josue 6:6 hanggang 9, ito nakasulat. So Joshua summoned the priest and gave them their instructions. The armed men would lead the procession. May procession followed by 7 priests blowing continually on the trumpets. Behind them would come the priest carrying the ark, followed by a rear guard. Ayun o, the armed men would lead the procession. Anong hawak? Yung ark. Nasa loob ng ark, yung ribultong ginawa ni Moises at yung ginawa rin ni Solomon. Yung ribulto, nasa loob ng arka. Pinoprosesyon. Ayan, maliwanag po. Oh, kuhang-kuha. Sa kapanahonan ni Kristo, meron bang nagdadala ng imahe? Meron. Ito, imahe, larawan. Ito, basa. Galatia 3:1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved. Ano yung wave? Itinataas niya a placard. Tinataas niya ang placard before you, sa harap nila, with a picture on it. May picture ni Kristo dying on the cross. Ano yung picture sa Tagalog? Larawan yun. Imahe yun. Oh, meron. Sino nang sasalita? Si San Pablo. May picture. Gusto ko lang ipaalam, ang Biblia, hindi lang King James Version, maraming version. Kaso lang, ipinalinito ng iba, mali daw kasi hindi sumasang-ayon sa gusto nila. Oh, ito, ang sa akin lang, ito, ginagamit ko to, hindi ibig sabihin tama na to. Ito kasi isang Protestant Bible, the Living Bible. Ginagamit namin ito, hindi upang sabihing totoo at tama ito, kundi ginagamit namin ito bilang patunay na merong mga salin ng Biblia hindi kumakampi sa mga Protestante. Ayan o, maliwanag o, salita, picture on it. Ito yung Bibliang ito ginagamit ko, the Living Bible. Ayan po, maliwanag yan, the Living Bible. Hindi po yan Biblia ng Katoliko. Biblia po yan ng Protestante. Ha? At gawa yan sa tindil. Oh, ito, tindil. Ayan po Tyndale House Publishers. Oh, maliwanag po yan. So, merong ribulto, hindi pinagbabawal ng Diyos. Merong ribulto, pwede. At yun ay ribulto o imahe na nagre-representa sa banal. Hindi sa peking Diyos. Asa gusto ko pong linawin na yung banal, yung mga santo, hindi namin mga Diyos yun. Pero na lang kung merong Katoliko nagtuturo na yung mga santo, mga taong naging Diyos, yon ay Diyos-Diyosan. Pero kung walang taong tuturo na yon ay Diyos, hindi yun Diyos-Diyosan. Imahe lang ng banal. Salamat po.